Sing di makontrol si Oliver, tuloy-tuloy pa rin ang paninigarilyo. Bakit kaya? Yan po ang ating pag-uusapan. Bago natin ipag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon, nako po! Ano SMB? Nako po mga ka-idol. Masamang balita po ito para sa karamihan sa mga nagmamahal kay Oliver. Tuloy-tuloy daw ang paninigarilyo ni Oliver at hindi ito makontrol ni Ansing. Bumibili daw ito. Maraming nag-akto daw mga kadadis Frankie na si Oliver ay naninigarilyo. Sabi ng karamihan, nagsasayang lang ng panahon, nagsasayang na ng oras si Daddy Frankie na ipagamot si Oliver, pero si Oliver ayaw sumunod, ayaw makinig, at even kay Ansing, totoo kaya na sinasaway ni Ansing si Oliver na hindi managerilyo or pinapabayaan na lang ito. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Grabe po mga ka-idol, baka daw sabi nga ng karamihan, naku, baka hinayaan na lang ni Ansing kasi gusto na ni Ansing mamatay si Oliver para maangkin ang bahay. Yan po dun mga ka-idol. So sabi ko pa nga mga ka-idol, nagpagsasayang lang si Daddy Frankie ng oras at panahon kung tuloy-tuloy ang na imungkahi ni Oliver ang kanyang bisyo sa kanyang sarili. Kasi sabi ko nga na kapag naninigarilyo, nagsasayang lang ng oras at panahon dahil po sa nicotine. Alam naman natin kapag magkaroon ng nicotine ang ating katawan, hindi na matatanggap ng ating katawan kahit anong gamot na papasok sa ating katawan, punto por punto. Yan po ang aking mga ka-idol, na sayang ang lahat mga ka-idol. Nagbigay ng naglaan at nagbigay ng panahon si Daddy Frankie para maibigay ang kaayusan ni Oliver, pero si Oliver dapat actually mga ka-Daddy Frankie, hindi ito ni Oliver. So alam naman natin na control ito ng kanyang pamilya, katulad kay JJ at saka si Ansing. Kung mahal nila talaga si Oliver, dapat nakipag-coordinate sila sa mga kapitbahay, even sa mga tindahan, na wag pabilhin si Oliver ng anuman na hindi makakatulong sa kanyang medication. Pero kung may kapabayaan na nangyayari, ayan po, ganun talagang mangyayari. Kasi marami po ang nakakita daw na si Oliver bumibili ng sigarilyo sa tindahan after sa kanyang pagkain, punto por punto. Sabi ng iba, hindi daw makontrol ni Ansing si Oliver kung anong gusto nito. So ayun po mga ka-Daddy Frankie, anong masasabi niyo po dito mga ka-idol, na tuloy-tuloy pa rin nandun pa rin ang tigas ng ulo. So alam naman natin mga ka-idol na iba kasi ang pinapakita ng mga kanyang pamilya sa paligid ni Oliver, toxic na yung word na pagmamahal wala, tapos yung word na pagpapahalaga sana, na ibigay sana ng mga kapatid kay Oliver, wala ito. Hindi yun nararamdaman at hindi pinaparamdam sa kanila, hindi pinaparamdam ng mga kapatid ni Oliver yung pagmamahal sana na ibigay nila para kay Oliver. Pero ang nararamdaman tuloy ni Oliver, yung toxic, yung awayan, yung bangayan. So alam naman natin yung maganong sitwasyon, hindi talaga yan makakatulong. Lalong-lalo na kung ang isang tao may sakit sa pang-iisip, punto por punto. Sabi pa nga ni mga ka-Daddy Frankie, dapat lang talaga di siya bintahan ng sigarilyo. Sana po huwag po siyang bintahan para di awa nyo na mga tindahan, kasi madami nang nasubos na gamot. Di pa totally magaling si Oliver. Hinihingal ng panigarilyo, kaya kung andito si Daddy Frank, sigurado pagsabihan mga tindahan at di na mabigyan ni Daddy Frank namang pera, magpera na yan. So alam naman natin mga ka-idol na nagbuhos talaga ng oras ang panahon si Daddy Frankie na mabigay lang ang medication at maibigay lang yung tamang medical
para kay Oliver. Sana naman po na kung mahal nyo Ansing and JJ, kung mahal nyo si Oliver, i-monitor nyo maayos, bantayan nyo ng maayos na hindi po ito makagawa ng hakbang, hindi po ito makagawa ng hindi makakatulong sa kanyang paggaling punto por punto, lalong-lalo na kung ito'y umiiral ang kanyang bisyo na paninigarilyo or uminuman ito ng alak punto por punto. Kasi kung ating pagsusumahin, nagsasaya lang po si Oliver, nagsasaya lang po si Daddy Frankie ng oras at panahon. Sabi pa ng ibang Daddy Frankie, gusto nila yan para madaling matigok at maangkin na ang magkakapatid ang bahay ni Oliver punto por punto. Ay, wag naman po. Kasi mabuti nga may Daddy Frankie na tumulong sa inyong kapatid. Wag niyo naman wag niyo naman bigyan din ng masamang kahulugan yung mga ginagawa ni Daddy Frankie. Kasi ang ginagawa ni Daddy Frankie is way po yun para maialis ang mga pagsubok, maialis ang dilim na daan ni Oliver at mapunta ang buhay ni Oliver sa maliwanag nakasama ang kaniyang pamilya. Kaya lang ang problema mga ka-idol, kasi kahit gumagawa si Daddy Frankie ng paraan para mailipas si Oliver sa mailaw na daan, kaya lang ang pamilya nito parang hinuhugot si Oliver pababa at ibalik sa madilim na daan. At ito'y nangyayari toxic na yung word na pag-iintindi at pag-unawa wala sa kanilang mindset. Ang kanilang iniisip kapakanan ng sarili nila, pangangailangan ng sarili nila. Hindi nila iniisip na may kapatid silang Oliver, na yung kapatid nilang si Oliver ang nagbigay sa kanila ng panibagong kabanata ng kanilang buhay na kahit paano because of Oliver nakatulong din kaya na magkaroon man lang ng liwanag panghanap buhay, liwanag na kahit paano maibili ni Ansing ang gusto niya na hindi nabili pa nakasama ang kanyang asawa. While si JJ, dahil kay JJ nagkaroon ng kurong-kurong, si Daddy Frank, si Oliver, si JJ nagkaroon ng kurong-kurong dahil kay Oliver punto por punto sa tulong din ni Daddy Frankie. Nagkaroon din ng baboy at iba pa na actually mga Daddy Frankie, malaki ang naitulong ni Oliver sa kanilang magkakapatid. Sana doon man lang binigay during the birthday of Oliver, sana pinalahagan nila yon, binigyan nila ng pansin ang birthday nito. Kaya ang problema mga Daddy Frankie, hindi binigyan ng effort, panahon man lang na iparamdam kay Oliver yung word na pagmamahal nila sa kanilang kapatid punto por punto. Tahimik lang mga ka-idol. So it means dito natin masusukat mga ka-idol, hindi love ang umiir sa mga kapatid ni Oliver, kundi sariling kapakanan lang ang nagmumungkahi mga ka-idol sa kanilang pang-iisip. Well, sabi pa nga ni mga ka-Daddy Frankie, professional ganyan din sa Kuya Bobby, pero laging pinagsasabihan ni Tatay Ram, kailangan talaga nakausapin ang tindahan na huwag bibintahan si Oliver sana ganun po ang pagmumonitor ng kapatid. Sana si Ansing magsabi even sa mga tao na kakapaligid sa kanila, makipag-coordinate sa barangay official or tanod sa kanilang barangay na pagsabihan na wag naman bigyan. Kung makita na ni si Oliver, tanggalin ito at pagsabihan sa Oliver na bawal sa manigarilyo dahil under po siya ng medication. Ang problema mga ka-idol, parang sabi niyo nga, parang nag-aantay na lang sila na magkasakit ulit si Oliver. Sabi pa nga ng iba, nakahaka na para makuha daw ang bahay nito punto por punto na as soon as possible. Sabi pa nga dito mga Daddy Frankie, dapat pagsabihan ng mga tindahan na huwag bilhan ng sigarilyo. Please makisama naman sila kasi hindi pa siya magaling. Ang laki ng paghihirap ni Daddy Frankie sa panggagamot sa kanya. Sinabi ni Ansing alagaan at babantayan niya, walang paki siya. Ningas kugun lang yan si Ansing, wala kasi si Daddy Frankie. At yung ibang kapatid, pabayaan na ulit nila. Sana mabigyan din ng pansin si Oliver ng pamilya niya para hindi na maulit ang sakit niya. Pag-pray na lang natin si Oliver na magbago, manalig kay God sa ilayo sa siya sa masama. So yung po mga ka-idol, so alam naman natin mga ka-idol na addict na talaga si Oliver sa sigarilyo. So parang after meal, hinahanap-hanap ni Oliver ang sigarilyo.
punto por punto, hinahanap-hanap na ng kanyang katawan. Sana yun ang iwasan ni Oliver punto por punto para mapadali ang kanyang paggaling. Pero kung tuloy-tuloy ang kanyang bisyo na mga ka-idol, baka bumalik ang kanyang dating sakit na hindi niya na makontrol ang kanyang sarili, umira pa rin ang depression or anuman ang sakit ni Oliver punto por punto. So alam naman natin na malalim ang gamutan ni Oliver at may problema na si Oliver sa pang-iisip punto por punto. Sabi pa nga dito, dapat kausapin nila ang tindahan na wag bigyan si Oliver ng sigarilyo. Dapat ganoon mangyari. Makipag-coordinate ang mga kapatid na wag pabilhin si Oliver ng mga sigarilyo kung anuman hindi makakatulong sa kanyang paggaling. Sabi pa nga dito mga ka-idol, dapat bantay ni si Oliver ni Ansing at Gigi para hindi aalis at sabihan din nila yung tindahan na wag bintahan si Oliver. Sabi pa nga dito, tindahan kasi nang magbibigyan ng sigarilyo yan si Oliver. Sana ganun po mga kaya lang, nandyan lang naman yan sila, pabida-bida kung si Daddy Frankie ang nasa harapan, pero kung wala din silang pakialam kay Oliver. Nandyan lang sila, may pakialam sila kay Oliver kung nandyan si Daddy Frankie. Pero kapag wala dyan si Daddy Frankie, wala silang pakialam kay Oliver. Yan po doon katotohanan. Sabi pa nga iba dito mga ka-idol, 20 years nakakulong tapos matagal din natigil sa shelter, hindi nagarilyo, nagpapunta sa pangalaga ni Ansing na nagarilyo na. Si Ansing puro sat-sat sa sumbong kay Daddy Frankie. Dapat ginawa niya agad ay sabihan ang tindahan na wag pagbibilhan. Dapat yun mga Daddy Frankie. Ang point, walang pakialam si Ansing. I don't care kung ano mangyari sa labas. Importante na pakain kita at naibigay ko ang gusto mo. Pero kung sa labas ka, nasa iyo na po yun. Di ba yung ganung way? So actually mga ka-idol, hindi concerned si Ansing sa kanyang kapatid. Sabi pa nga dito, sa tingin ko sir, babantayan lang nila si Ansing at Gigi kapag may mapapakinabangan ng pera. Correct? Para galing kay Daddy Frankie, sponsor at kahit kanino ba sa pera, halata naman mukha silang pera according ng ibang supporters. Sabi pa nga iba, si Ansing at Gigi dapat kausapin nila ang mga tindahan na huwag bintahan ng sigarilyo si Oliver. Yun dapat. Kasi ang nangyayari, alam naman natin, medyo may makatigasan din ang ulo si Oliver. Matigas ulo ni Oliver, walang disiplina sa sarili, sayang lang effort ang mga sponsor, especially ni Daddy Frankie at buong team. Ganun po doon mga ka-idol ang nangyayari po sa sitwasyon ngayon ni Oliver, na si Oliver hindi makontrol ni Ansing punto por punto, nasusunod kung ano ang kagustuhan. So alam naman natin na sana kung gusto ni Ansing ng respeto sa kanyang kapatid, dapat nagpapakita siya, nakarespeto siya, ganun lang po dun mga ka-idol na siguro na nakikita ni Oliver na bastos si Ansing, na walang walang mudo, kaya yun parang hindi sinusunod ang kagustuhan ni Ansing ni Oliver. So dito natin masusukat mga ka-Daddy Frankie na wala sa mga kapatid ang kagalingan ni Oliver. Nandyan ang kapatid, ikakahamak ni Oliver punto por punto. Again, nandyan ang mga kapatid, ikakahamak ni Oliver, hindi sa paggaling ni Oliver. Ganun lang po ito yun mga ka-idol. Dahil si Daddy Frankie nag-effort, ginawa ang lahat, pinabahayan lahat-lahat na gamot, nag-effort sa lahat para lang maibigay ang kagalingan ni Oliver at maibigay ang iparamdam kay Oliver ang buhay ng marangya, ang buhay na masaya, ang buhay ng ibabaw ng mundo. Kaya lang ang problema, yung ibang tao nga nagbigay ng effort, nagbigay ng lahat, kaya lang pamilya, biological family, hindi man lang binibigyan ng pagpapahalaga ang buhay ni Oliver. Nag-aantay lang sila ng biyaya, nag-aantay lang sila ng mga blessings. Again, ulitin ko, nandyan lang sila para kay Oliver kung nakikita nila si Daddy Frankie. Pero kung hindi nila nakikita si Daddy Frankie, wala silang pakialam kay Oliver punto por punto. Yan po ba ang tama? Actually mga ka-idol, maraming disappoint sa nangyari po mga ka-idol, dahil po sa kapabayaan ng kanyang mga kapatid. Na instead ang mga kapatid ang mag-control sa kanya, instead ang kanyang mga kapatid mag-aalaga sa kanya, ang problema inaasa lang din lahat kay Daddy Frankie, lahat ay pagkain and everything. Walang parang si Daddy Frankie tuloy ang naging pamilya ni Oliver at sila ang naging yung pabaya, didma lang kay Oliver. So ang mission ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan para maging solid po dito sa Daddy Frankie community sa tulong po ninyo.
Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Maraming salamat. So, again, huwag niyong kaligtaan point notification bell para lang updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol na dito na hindi makontrol ni Ansing si Oliver sa kanyang bisyo punto por punto. So ati dito na medyo matigas rin ang ulo ni Oliver. Dahil nakikita rin naman din na hindi ka disiplina si Ansing. So basta alam naman natin na medyo may pagkabastos si Ansing. Kahit na sinong nandyan, walang importante masabi niya ang kanyang gustong masabi sa taong ayaw sa kanya. Katulad kay ang nangyari po lahat-lahat. So again, ulitin ko po sa mga bagong pasok, maraming salamat patuloy sa pagsuporta kay Kuya SMB Vlog. Maraming salamat, hanggang dito na lang. God bless. Mag-ingat kayo lagi, lalo sa Luzon ngayon na medyo mabaha po dahil sa habagat. Ingat kayo lagi. God bless. I love you all. Keep safe always.